Parang roller coaster na naman ang presyo ng gas recently. Kaya marami sa atin napapaisip na rin mag-shift sa electric bike o scooter. May hesitation lang ang iba siguro dahil ang marami sa mga e-bike na available ngayon gawa ng mga brands na hindi pa masyadong kilala. Pero naiba ang usapan nung nilabas ng Honda ang kanilang unang electric scooter sa market, ang EM1e. Nabigyan tayo ng chance na matest ride ang EM1 sa loob ng Honda Safety Driving Center. Kamusta naman gamitin ng isang e-scoot na gawa ng isang sikat na brand? Kahit medyo compact at sleek ang dimensions ng EM1, komportable pa rin naman sakyan, kahit ng matangkad na rider. Natataasan lang ako ng konti sa footboard pero hindi naman tumatama yung tuhod ko sa grips pag lumiliko. May enough firmness din ang twin shocks sa likod, kaya carry bells kahit mabigat ang rider or kahit may angkas. In fact, meron nga siya passenger foot pegs. 180 kilograms ba naman ang load capacity Malayo to sa mga ibang e-scoot na nagamit ko before na pag-upo ko pa lang lowered na agad. Musta naman ang hatak? Well, gaya nga ng sabi ng Honda, comparable siya sa isang 50cc gas engine scooter. O para dun sa mga bagets na hindi makarelate dahil hindi naabutan yung mga 2-stroke na Dion nung 90s, imaginein mo na lang ang hatak ng isang 100cc na underbone na nasa second gear from standstill. 45 kph ang claim top speed ni Honda at mukha namang kaya siya ma-hit kahit mabigat ako. Kulang lang ng space sa loob na HSDC. Kailangan kasi ng mahaba-habang buwelo. May 2 riding modes ang EM1. O diba? Pag Eco mode, may max range siya na 48 km kada full charge. Sa standard naman, 41 km. Pero personally, nabibitin ako sa hatak ng Eco mode, kahit patag. Feeling ko mga around 20 to 30% less power compared sa standard. Siyempre, apektado rin ng load tsaka road conditions ang actual range. Kaya dapat planado mga lakad mo. Bagay ang EM1 pang daily ride ng office bahay. Hindi siya pang marilake. Tatagal ng 6 hours ang pag-charge ng battery from 0 to 100%. Pero pwede naman siya i-charge kahit hindi pa lobat. Aabutin lang ng 2.7 hours from 25% to 75%. Pero kahit removable yung battery ng EM1, pwede mo lang siya ma-charge gamit yung off-board charger niya. Medyo malaki siya kaya hindi handy. Pwede ka naman bumili ng extra para iwan sa office mo. 18,000 nga lang isa. Pwede rin bumili ng extra battery. 42,500 naman. Teka, so magkano ang EM1? 155,400 lang naman. Oh, bago ka mag-react sa presyo, mag-math muna tayo. Based sa computation namin, na kinonfirm din naman ng Honda, around 15 pesos ang magagastos mo sa kuryente kada full charge ng EM1. Kung mahihit mo yung 48 kilometers na max range niya, gagastos ka lang ng 30 centimos kada kilometro. Kumpara sa Honda Beat, for example, na may claimed fuel mileage na 58.3 kilometers per liter, sabihin na natin na nasa 60 pesos ang litro ng gas. Lalabas na halos piso ang gastos mo kada kilometro. So in the long run, mas makakatipid ka sa EM1. Mababawasan pa ang carbon footprint mo. O diba? Very mindful, very demure.